tingnan po muna natin na ang whole year po nito, pakilakas nga po ng mic ko, nainaanak ko. Ang whole year na ito, ang TGC team natin, 2026, is the year of arise and shine in the glory of our King, Lord Jesus Christ. At we see Isaiah 60 verse 1, ang sabi sa Bible, arise and shine, for your light has come. And the glory, the word glory means kabod. Kabod means in the Hebrew, pagkisilalim mo yan, glory means the goodness of God. And the goodness of the Lord, risen upon you. Amen po ba? That's the, yan po ang theme natin this year, 2026. And we do believe that the year 2026, ito po ang pinanghawakan natin, hindi kay Pastor. This is the year of divine intervention. This is the year of supernatural provision. This is the year of extraordinary protection. This is the year. Alam niyo, wala akong kausap. Alam niyo po ba, sabi ko nga, pag nagdedeklara ng ganito, you say, I believe, I receive it. Alam niyo kung bakit? Pag po kayo ay tuod, hindi niyo po ito matatanggap. Because in the Old Testament, pag nagdedeklara ang mga propeta, nagsisigawan sila, Amen, Yeshua, Amen. Eh, tayo po, hindi po tayo dapat tuod. Amen? Kasi ang mga religious people tuod, tayo po, hindi po tayo religious people. Ulitin ko po ito. Amen po ba? And I want to hear sa inyo na tinatanggap nyo ito, pinapartok nyo ito, pinapartek nyo ito. At ang sabi sa Bible, kung ano ang narinig ko, sabi ng Lord, Numbers 14 verse 28, habang ako'y nabubuhay, kung ano ang narinig ko sa kanila, ay gagawin ko, papangyarihin ko. Amen po ba? Bisan pa po. Sabi ko po, this is the year of divine intervention. This is the year of supernatural provision. This is the year of extraordinary protection. This is the year of ministry acceleration. This is the year of career promotion. This is the year of business expansion. This is the year of wealth creation. This is the year of influence penetration. This is the year of stature ascension. This is the year of anointing multiplication. And this is the year of character fortification. Church, kaya nga po tayo nagpagawa ng kalendar. Sa pamamagitan ng buhay ni Ate Rica. Para ipaskill nyo po yan. Ilagay nyo po doon, ideklara nyo, ito yung mangyayari sa akin. Amen po ba? Hindi po yun para lang gawing tawag nito? Panggatong. Yun po ay declaration ng church. Amen po ba? Mula sa inyong likod down sa pababa. Amen po ba? Tignan po natin itong Matthew chapter 6 bago ako dumako doon sa first group. In Matthew chapter 6 verse 22 to 24, ang sabi dyan, ang mata, ang ilaw ng katawan. Kung malinaw ang iyong paningin, mapupuno ng liwanag. Nakikinig po ba kayo maigi? Light means wisdom. Amen po ba? Light means wisdom. Wisdom means Jesus Christ. The real wisdom is Christ. Kaya lahat ng anak ng Diyos dapat ay lumalakad sa wisdom. Amen po ba? Sabi ko, wisdom means Jesus Christ. At ang sabi niya, ang iyong buong katawan, verse 22, ngunit, kung malabo ang iyong paningin, mapupuno ng kadiliman. Kadiliman means darkness. And darkness means ignorance. So ayaw ko kayong maging ignorante. Makinig. Kapag hindi ko ito kayang ituro, dahil ito tinuturo, kapag hindi ko ito kayang ituro, yung mga ganitong katuruan, makinig, ako mismo ang nagsasadlak sa inyo sa kahirapan. May kausap ka ako nung time ng Thanksgiving, kababayan siya. Sabi niya, Pastor, simula nung ako'y nagbigay, simula nung ako'y nagtatides, simula nung ako'y nagbibigay kay Lord, maluwan yung pagpapala. Pagpagawa daw po siya ngayon unti-unti ng kanyang bahay. Tingnan po ba, na hindi maabot ng mga kanyang mga kasamahan. At tinatanong daw po siya ng kanyang mga kasamahan, ang benefit mo sa pagtatides? Tama yung sagot niya. Ang sabi niya, hindi lang sa pera. Hindi lang sa pera. Yung proteksyon, yung kagalingan, at saka yung kalakasan, yung pag-ina. Amen po ba? Amen? Kasi pag ikaw ay nagbigay,
pag ikaw ay nag-tithes or mamaya kayo ay magpo-first fruit, makinig. At ang assumption mo lamang ay pera, nagkakamali ka kapatid. Hello, nagkakamali ka, hindi po gano'n. Yung araw-araw iniingatan tayo sa pagbiyahe, mula doon hanggang dito, ano yung pagpapala yun. Amen po ba? Dahil po ba kayo maigi? Sapagkat pag hindi ko ito pwede, pag hindi ko ito kayang ituro sa inyo at iaasa ko lang sa mga elders ko, makinig, may mga malalalim na bagay na hindi ko pwede kayang ituro sa inyo. And the Lord speak to me na ituturo ko ito for 4 weeks. Amen? 4 weeks. Ituturo ko ito sunod-sunod at para mas lalo nating madamnam. And the Lord leads me in the word na kasi pag ikaw ay darkness, ignorance, hindi mo talaga ito maunawaan at walang benefits sa iyo. Amen po ba? Sabi ko, walang benefits sa iyo. Nakikinig po ba kayo maigi? Ang sabi dito, verse 24, verse 23, ang sabi sa verse 23, ngunit kung malabo ang iyong paningin, mapupuno ng kadiliman. Darkness means ignorance, and ignorance means darkness, and darkness means Satan. The father of all darkness means Satan. So, ang trabaho ng isang pastor, ang trabaho ng Panginoon, Jesus is the light of the world. Kaya sabi ng Panginoon, you are the light, you are the salt and the light of this world. Kung gusto mong pagpalain ang buhay ng bawat isa, I must speak it. Kaya tingnan niyo po, verse 24. Walang aliping makapaglingkod sa dalawang Panginoon. Pumapasok na po ako. Kaya po tayo merong tithes and offering. Kaya po tayo merong first fruit. Para makaalis ka sa espiritu ng makasarili. Sa espiritu ng galit. Sa espiritu ng selfish. Sapagkat ang first fruit or ang tithes or ang offering, pakinggan niyo kung maigi. Makinig, ha? Tinuturuan tayo ng Panginoon na i-acknowledge na wala tayong pagmamayari. Amen po ba? Wala akong kausap. Palakpakan po natin ang Lord. Ang sabi dyan, walang makapaglingkod sa dalawang Panginoon. Tinuro ko ito kahapon kina Brother Ray sa live group doon kina Susan. Ang pinakamortal na kaaway ng Diyos sa tao bukod sa sarili mo. Ito po, pakinggan niyo maigi. Pira. Pira po ang pinakamortal na kaaway ng Diyos. Alam niyo ba, mas maraming itinuro ang Lord patungkol sa pira at maraming verse patungkol sa salapi. Pakinggan niyo, wala, hindi kayo nag-agree. Si Jesus, ang katumbas niya, 30 silver pila. Pinagpalit sa perang pila. Tama? Napakinggan niyo kung maigi. Walang aliping makapaglingkod sa dalawang Panginoon sapagkat kakapupuotan niya ang isa at ibigin ang ikalawa. Paglilingkuran ng tapat ang isa at hamakin ang ikalawa. Hindi ninyo maaring paglingkuran pareho ang Diyos at ang kayamanan. That's why tayo bilang isang manampalataya, pakinggan niyo kung maigi, yung pera, apakan natin. Okay? Pero the moment hindi ka marunong magbigay, yung pera, nagiging Diyos mo. Yung pera, apakan natin. Pag sinabing apakan natin, utusan natin. Nakikinig po ba kayo, Mikey? Pag ang pera ay napapunta sa righteous na tao, yung perang ito ay magiging mabuti. Pero pag ang perang ito ay napapunta sa masamang tao, makinig, hallelujah, magiging masama ito. Kaya nga hindi ako naniniwala ng pera ay masama. Hindi ako naniniwala doon. Nakikinig po ba kayo, Mikey? Pag ayaw nyo lang yung pera, akin na lang. Hindi ako naniniwala ng pera ay masama. For the love of money, ang pag-ibig sa salapi, ang siyang ugat ng lahat ng kasalanan. Unang Timoteo chapter 6 verse 10. You can read it. Hello, nakikinig po ba kayo, Mikey? Kaya nilikha ang Lord, yung makinig, yung pera, para maging makinig, mapapadali ang ating buhay. Mapadali ang ating pagbibigay. Amen po ba? Amen. Hello, nakikinig po ba? Kasi may connection ito sa mamaya na ituturo ko. Kasi ang turo ng iba, di ba pastor in first book, sabi ng mga napapanood ko sa Facebook, mga dayamin, mga, anong tawag dito, mga prutas. Ang tanong ko, saan kailan ka nabuhay noon ngayon? May prutas ka ba? O tatanggap ako ng maraming prutas. Pero may hirapan ka din doon. Biloy mo, Brother Ray, anong tanim mo kapatid? Talong, di ba? Tapos ang first book mo, talong, okra, bandel-bandel. Tama?
Dadalhin mo dito. Ang layo nun, dadalhin mo dito. Tama po ba? So ang Lord lumikha ng pera. So yung first fruit mo, na invest talong ng isang bandel, ibibenta mo yun, gagawin mo na lang pera, mas madali bibitin. Amen po ba? Wala akong kausap. Amen? Alam niyo, kung lahat nyo dyan, asa ba? Si Rita, example, business ni Rita ay print. So, ang una niyang, hindi niya magdala siya dito na, Rita, anong binabayad sa'yo? Papel, pera. O, pera, diba? So, hindi yung papel na dadalhin mo. Tama? Yung machine daw. Nakikinig mo ba kayo maingay? But, church, pakinggan niyo ako ha. Dapat ito yung maliwanag. Kasi pag hindi ito naituro, sabi nga ni Kuya Ed, mga pastor, Brother Eddie Villanueva, pag hindi nyo itinuro ang pagbibigay, kayo mismo ang nagsasadlak sa inyong mga miyembro ng TGC, ng inyong pamilya ng church, sa kahirapan. Nung ako'y bago-bago pa sa pagpapastor, una, sa totoo lang, to be honest, ayaw ko gaano magturo ng ganito. Alam niyo kung bakit? Kasi ayaw ko na masentro doon lamang sa lapit. Pero ang Lord, siya mismo nagturo nito eh. Noong lumapit yung isang disciple, kung nakakalimutan ko yung pangalan niya, ang sabi niya, may coin, sabi ng Lord. O kanino, ano ngayon ang mukha? Kay Cesar. Ibigay para kay Cesar. Kanino isang mukha? Sabi niya, para sa Panginoon, ibigay para sa Panginoon. Nakita niyo po ba? Amen. O saan ginawa yung pera yun? Sa tilapia. O di kayo nagbabasa ng yung Bible. Ang sabi ng Lord, pumunta ka doon, bumuli ka ng isda, yung isdang yung tilapia talaga, kasi puro tilapia doon. Ibig sabihin, ng originate yung tilapia sa Israel pa. Pagkinigilig, pagkuha nila yung isda, pagbuka nila, merong 1 coin. At iyon ang inalimbawa doon. Kanino yan? Kaninong mukha? Kay Cesar. O ibigay pa kay Cesar. Ibig sabihin sa gobyerno. Alam niyo ba, kung inyong susumahin lang, pakinggan niyo media, mas mataas pa sa 10% ang binibigay mo sa gobyerno? Yes, and amen. Tignan niyo yung mga VAT at saka mga tax. 12%. Hindi, wala. Yun na lang yung SSS nyo. Pag-ibig nyo, etc. Mas malaki. Yung bibili ka na lang sa grocery, tingnan yung VAT. Okay, so yan po yung mga isa pang mga di natin nakikita na dapat nating pagbulay-bulayan ngayong umaga. Ang sabi, walang alipin makapaglingkod sa dalawang Panginoon. Sapagkat kapupuotan niya ang isa at ibigin ng ikalawa. Pag nilingkuran ng tapat ang isa, hatamakin ng ikalawa. Hindi ninyo maaaring paglingkuran ng pareho ang Diyos at kayamanan. Hindi. Nakikinig ko pa kayo maiging. O palakpakan po natin ng Lord. And this morning, we will arise and shine. Amen? And I do believe with all my heart, tingin kayo, Pastor, pag ikaw at ako ay umaling sa salita ng Diyos, madali ang magbigay. Yung 7 bagay na ito, lagi ko tinuturo sa mentoring every Monday. Yung ugat muna bago bunga. Yung ugat ng panampalataya, ugat sa salita ng Diyos, ugat sa pagsunod, ugat sa pagsamba worship, ugat sa pagsunod, ugat sa paglakad sa kabanalan, ugat sa panalangin, at ugat sa paglalim sa banal na espiritu ay dapat ma-practice natin this year. Hello, walang kausap. Sabi mo, come up higher. This is the year to come up higher tayo day by day in the Word and in the Spirit. Kaya nga, pakinggan niyo ako mga church. Nothing is yours until you understand it. Amen. Ang key sa ating sa taong ito is lalo tayo mag-commit kay Lord. Commitment is the key. Kaya nga, let us make difference. Consistency, makinig, is the biggest room of improvement. Kung gusto mo mag-improve ka, ma-equip ka, maging consistent ka sa iyong mga ginagawa. At bilang pastor, sabi ko nga po sa inyo, kailangan kong malaman ang kondisyon ng bawat tupa. Bawat isa sa inyo rito, to be honest, iba't iba ang relationship natin. Meron dito pang believers, meron dito pang members, meron dito pang disciples, meron dito pang elders, at meron dito pang sons and daughters in the house. Kaya bilang isang pastor, ang sabi sa Bible, know well the condition of your flocks. Dapat alam mo yung condition ng your flock. Pay attention to the herds, for riches and forever, nor a crown for generation to generation. Ibig sabihin, dapat alam mo, pastor, dapat alam mo bilang mga leader, dapat alam ko bilang pastor kung ano ang condition mo. Hallelujah. Gusto niyo ba ng breakthrough? Sabi ko, gusto niyo ng breakthrough?
Ang sabi sa Joel chapter 1 verse 3, tell it to your children. 1, and to your children 2, and tell to their children 3, and their children 4, and to the next generation. Ibig sabihin, tell it to the children. Ibig sabihin, yung katuruan ito ay pasalin-salin. Ulitin ba again? Gusto nyo ba ng breakthrough? Gusto nyo ng breakthrough? Breakthrough will never push through if you just remain in your comfort zone. Ibang comfort zone mo, kapatid, makinig, ay hanggang 20 ka na lang. Huwag kang aasa ng 20 mil. Hello? Siyempre, makinig, tingin. Pag nagtanim ka ng 20, mga magkananin mo, Brother Ray. Alam mo, umani ka ng 20 mil, 20 lang, tama. Pag nagtanim ka ng 1,000, aani ka ng 1,000, tama. Now, pag nagtanim ka ng 1,000,000, 1,000,000 din aanihin mo. Wala akong kausap. Kaya pala, nakita ko, sa Old Testament, hindi sila nagbibigay ng sa ganun lang, sapagkat alam nila kung ano yung tinanim nila, yun ang babalik sa kanila. Wala akong kausap. Amen po ba? Purihin ang Panginoon. Breakthrough will never push through if you just remain in your comfort zone. Without commitment, you'll never start. But more importantly, without consistency, you never finish. Nakikinig po ba kayo maigi? As we step in the new year, remember this, church. A new year does not automatically means a new life. Hindi po totoo yun. Amen? New year, bagong buhay. Di ako naniniwala. But a renewed heart in Christ. Kung gusto mong mag-upgrade ang iyong buhay, first one. Many people enter the year with resolution, plan, and dreams, yet forget the most important foundation. Ano foundation? Their walk with God. Time may reset and calendar, but only Jesus can reset the soul. Palakpakan po natin ang Panginoon. This year, don't just aim to be more successful. Huwag lang po ganoon. Aim to be more faithful. Say amen. Amen. Aim to be more faithful. Amen. Don't just seek blessing, but seek the blesser. Huwag yung blessing, yung blesser. Amen? Change habit. Allow God to transform your heart. Palakpak po muna kay Lord. Matthew pa rin po tayo. Matthew chapter 6, 19 to 21. Ang sabi dyan, sabay-sabay na natin basahin. 1, 2, 3, go read. Huwag kayong mag-impok ng mga kayamanan dito sa lupa. Dito'y may naninirang insekto at kalawang. At may nakakapasok na magnanakaw. Sa halip, mag-impok kayo ng kayamanan sa langit. Do'y walang naninirang insekto at kalawang. At walang nakakapasok na magnanakaw. Sapagkat kung saan naroon ang iyong kayamanan, naroon din ang iyong puso. Ang tanong ko, saan ang iyong kayamanan ngayon? Amen? Sapagkat kung nasaan naroon ang iyong kayamanan, naroon din ang iyong puso. Saan ang iyong kayamanan ngayon? Yan yung tanong ng iyong umaga. Amen? Walang masama, bumili ka ng mga ginto. Pero isang bagay na nakita ko. Walang masama na bumili ka ng mga property, etc. Kung sino ba talagang tuloy na yaman mo? Sino? Sino ba talagang tuloy na yaman mo? Kaya ang Bible nag-clear na sasabi sa atin. Kaya yung importante yung first point na ito kasi we acknowledge na ang Lord na mamayari na lang. Sabi ko, we acknowledge na ang Lord na mamayari na lang. Ang mundo po, ganito pang sinasabi sa atin bago ako matuloy-tuloy. Ang sabi ng mundo, the words say, start over. Mag-start over ka. Pero ang sabi ng Lord, Jesus say, follow me. Amen? Pag sinabing follow me, sundin mo lang ako. Ako ang susi ng buhay mo. Kaya nga, when Christ leads your here, sa taong ito, you step, gain direction. May pakinabang pong direction mo. Proverbs 3, verse 5 and 6. Trust in the Lord with all your heart, and lean not in your own understanding, but in all your ways acknowledge Him, and He will direct your step path. Amen po ba? Pangalawa po na makikita natin dyan, na pag ang Lord ang inuna natin,
Kaya sabi ko nga, first fruit is it's not just a money. Amen po. Sa bawat buong araw natin, buhay natin, dapat inuuna natin ang Lord. Your struggle gain purpose. In Romans chapter 8, verse 28, ano sabi? Your struggle gain purpose. Ano sabi niya? Ano sabi? And we know that in all, sabi-sabi, in all, things, God works for the good of those who love Him, who have been called according to His purpose. amen po ba? Pangatlo po, pag sinabi ng Lord, Jesus says, follow me, tayo po nakikinabang. Your life gains eternal meaning. May eternal meaning po ito. Satan come to steal and to kill and to destroy. But Jesus come to give you life and make it more abundantly. Amen. 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 Kaya nga, church, let this year be a mark not only by achievement, but by obedience, holiness, and deeper surrender to God. Choose prayer over panic, faith over fear, and obedience over convenience. Nariyan po bang bawat isa? Amen. Kaya nga sa araw na ito, nasa introduction pa lang ako, sa araw na ito, if Jesus is not your Lord of your year, He is not Lord at all. Mag-start po tayo this year. Start the year right. Start it with Jesus Christ at the center. Palakpakan po natin ang Panginoon. Ang purpose po talaga natin, bakit po lagi ako nagpapaalala mo nito. Purpose of life becomes clear when we stay closer to God. Stay closer to God. Anong God? God's voice. At ano pa? And God's word. Our purpose is to be like Christ, and our function is to give all what God instructed to us. Wala akong kausap. Diyan po ba kayo maigi? Doon na po ako sa first book teaching. Amen. Pinagsabi na halo-halo ko kanina. Tingnan muna natin yung Psalms 115 verse 16, NTV version. The heavens belongs to our God. At ano sabi? They are His alone. But He has given us the earth and put us in charge. So yung earth ay binigay sa atin at pinagkatiwala sa atin. Amen? Now, sinabi sa Psalm 24 verse 1, the earth is the Lord, and everything in it, the world and all its people belong to Him. So lahat po pala ay kay Lord lahat. So wala kang pangmamayari. So wala kang pangmamayari. Amen po ba? Gusto ko lang po lang i-sentro ito, wala kang pangmamayari. Ultimo yung anak mo, apo mo, asawa mo, hindi mo pangmamayari. Nakikinig po ba kayo? Isa pa po, papatunayan ko na lahat ay kay Lord lahat. Haggai 2 verse 8 to 9. Tingnan natin. Ang sabi, sapagkat ang lahat ng pila at ginto sa buong daigdig ay akin. Bago nagkaroon ng papel, bago nagkaroon ng mga bakal, etc. Ang sabi ng Lord, lahat, sapagkat lahat ng pilang at ginto sa buong daigdig ay akin. Dahil dito, makinig, kaya nga, yung project Haggai natin, dito ko po kinuha. Babasahin ko po sa inyo. Okay. Dahil dito, ang bagong templo ay magiging higit na maganda kaysa doon sa nauna. Amen? Amen po ba? Ang pasabi at ang bagong templong ito'y mahayag ang kasaganahan. Amen? Wala akong kausap ko. Amen po ba? Mahayag ang kasaganahan. Ano pa? Katiwasayang ipagkakaloob ko sa akin, kanino? Sambayanan. Ganito ang sabi ni Yahweh na makapangyarihan sa lahat. Kaya kung nagtatanong kayo, bakit Project Haggai, yan po yun. Because I do believe with all my heart na mas maganda yung templo. Amen? Kung saan meron tayong sariling parking. Amen po ba? Amen. Mag-agree lang kayo. Amen. Sapagkat sa amin ng Lord. Ano? Ano man lang yung pagkakasunduan. Sino gusto rito aircon ng church? Amen. Ngayon, paano magiging aircon yan? Kung di ka naman nagbibigay. Tama? Hindi na kayo mahimig ka na. Gusto niyo maging aircon? Huwag kang channel boy. Tama? Gusto niyo pala lumaluan. Sino ba makikinabang? Kayo din. Amen? Nakikinig po ba kayo? Gusto
tayo this year, nakakaiba? Ha? Magtanim tayo. Wala akong kausap. Sabi ko, magtanim tayo. Sabi ko, magtanim tayo. Amen? Because, makinig, ito'y pasimula pa lang sa gagawin ko. Pangawakan niyo po yan, pinangawakan niyo po yan, Haggai chapter 2, verse 8 to 9. Ang sabi Lord, hindi pa mas Amen? At this is my, ito yung declaration ko. Lahat na magiging churches ng bawat TGC, makinig, ay yung aircon. Kasi, kahit hindi mo pa nakikita, dinideklara mo. Amen po ba? Kaya ako, kahit mainit, pinapractice, prophetic po yan. Magbiyang sa inyo prophetic. Nung ako'y wala pang motor, Brother JB, nabili ako lagi ng leather. Tapos naglalagay na ako lagi dito ng susi. Pero wala pa akong motor. Pag umahayo ako. Prophetic, nagtuloy ako ng motor. Amen po ba? Kaya susunod ko bibili ng susi ng kotse. Nalagay ko ng dito. Prophetic. Amen po ba? So, bakit ako nagsusuot ng mga coat? Kahit mainit, alam mo kung bakit prophetic yun? Hindi basta-basta joke lang. Ibig sabihin, makinig, sa iyong paningin, makinig, nangyari na. Okay? Puri ng Panginoon na. Pero mag-isip mo, bibigay kayo. Gusto ko lang kayo bulabugin sa git. Ito ang masakit na katotohanan. Gusto ko bulabugin. Kung magregalo ka sa tao, sagad. Gusto mo talaga siya ma-please, tama? Bakit pag kay Lord? Bakit pagka kay Lord? Kung kay Lord palang galing lahat. Bilang tumayimik na naman kayo. Di ba? Kung makabili ka ng grocery, punong-puno yung rep mo. Talagang 10,000. Tapos kay Lord 100. Tama? Alos isuka na ng rep mo yung laman eh. Tama po ba? Alam mo, may kinig ito. Gusto mo pagpalain ka ng Lord? Ha? Huwag kang tiyanik. Huwag kang tiyanik. So, tingin sa akin, bagong taon, tinamaan na naman ako. Real giving is giving to God. Hindi, Pastor. Kahit pa maging giver ako kay Rex, tingin kay Pastor ha, tingin. Kahit pa maging giver ako kay Rex, tingin. Kahit pa papagbigay ako kay Rex, kahit pa nagkakawang gawa ko, nagbibigay ako sa ospital, nagbibigay ako sa orphanage. Pero pag hindi ko inuna si Lord, walang kwenta yun. Tandaan yung sinabi ko, because ma-appreciate tamang ng Panginoon yung ginagawa mo sa ibang tao, ha? Pag inuna mo siya. Kaya ako, kung meron akong pinaka-goal, alam niyo ng asawa ko, kapag binag-bless sa amin, ayan sila Maika, binubukod ko na po kagad, sapagkat ay acknowledge kaya ako pinagpala para pagpalain ko yung lingkod ng Diyos. Amen po ba? Hallelujah, puli ng Panginoon. Amen. Kaya nga, walang kwenta yung pagbibigay mo sa iyong kapwa kapag hindi mo inuna ng Lord. Gusto ko po kayo i-reset. Gusto ko po ipakita sa inyo ito. Hello? Ang unang pagbibigay kay Lord. Kasi si Lord nagmamayari ka. Amen. Wala akong kausap talaga. Real giving is giving to God. So start in the first month. Amen. First month yun. Now, huwag kayong mag-alala. Kung wala kayong may bigay ngayon, okay lang. Mahaba naman yung buwan. Yes. Amen? At kung babaybayin po natin, ito yung katotohanan, every first month, or February yun, first week pa rin yun. Pwede pa rin kayo magbigay. Amen po ba? Pero tayo pinapractice natin yung buong January. Alam niyo ba sa church, sa ibang church, every first week of the month, first fruit. Sa ibang church, every first week of the month, first fruit. So real giving is giving to God. It's all start in the first month. The principle of first fruit is the ones you have covenant. The first fruit to God, you secure the rest of the harvest. Ano sabi? It's why Jesus is the first fruit for all who believe in Him. Dito ako naman sa Matthew chapter 6 ako nagbulay-bulay. Kaya pala sinabi ng Lord, but seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Ang sabi ng Lord this year, seek ye first. Amen. Amen po ba? The kingdom of God.
The Bible, lagi ko nilutulit ito sa inyo, the Bible is talking about the king, the kingdom, the constitution, the citizenship, and the currency of the kingdom. Amen po ba? Currency means faith. When you give, pag ikaw ay nagpa-plant ng first fruit, umaakto ka sa panampalataya, umaakto ka sa currency in the kingdom. Amen po ba? Oh, hallelujah. Alam niyo ba yung team ng aking mentor, ng SCB, ng SCB ni Pastor Wilbert, Open Heaven Generation. At pinagdugtong ko po ito. Open Heaven Generation will arise and shine in the glory of our King, Lord Jesus Christ. Amen. Yan po ang aming papakita ng Brother JB ngayon. Kami paalis, ako po ay nanawagan sa inyo, kung gusto nyo pong i-bless ang mga paalis, kami mga paalis, you can freely do it. Amen? Kahit hindi po kayo nakasama doon, parang nakasama na rin kayo. Amen po ba? Tingnan nyo po. Kung meron kayong pag-imbesan, itong mga papuntang seminar. Amen? Tingnan nyo. Sabi na pa, Lord, ako yun. I-imbesa ko ako. Amen? Our faith and focus must realign. Sabi ko, our faith and focus must realign. Nagtanong ako kay Lord, kasi lagi ko na ito nababasa yung Matthew chapter 6. Sabi ko, Lord, hanggang kailan ko ito tuturo? Nagtanong ako, Lord, hanggang kailan ko ito tuturo? Ang sagot sa akin ng Lord, Sunny, hanggat may nag-aalala sa TGC. So, hanggat may nag-aalala, ibig sabihin, walang katapusan itong pagtuturo. Kasi posible naman walang mag-aalala sa inyo. Amen po ba? Sunny, hanggat may nag-aalala sa TGC, tungkulin mong ipaalala at gabayan sila ng mga salita ko. Ang sabi ng Lord sa akin, ito ang first fruit na pangako ng Diyos sa inyong TGC family. Palapakan po natin ng Lord. Kaya balik lang po tayo basic. Naalala ko lang yung sinasabi ni Pastor Wilbert, Pastor, lagi nyo ibalik sila sa basic kasi minsan nakakalimot ang tao. Tingnan ulit natin ito, basic. Matthew chapter 6:25. Anong sabi dyan? Kaya't sinasabi ko sa inyo, huwag kayong mabalisa tungkol sa inyong kakainin, inumin, upang kayo'y mabuhay o kaya tungkol sa inyong susuotin sa inyong katawan. Hindi ba't ang buhay ay higit na malaga kaysa pagkain at ang katawan ay kaysa damit? Amen? Anong sabi ng Lord? Masdan ninyong mga ibon. Hindi sila nagtatanim ni umaani o kaya nagtitipon ng kamalig, ngunit pinapakain sila ng inyong amang na sa langit. Hindi ba higit kayong mahalaga kaysa sa mga ibon? Diba, naituro ko na rin nakalan sa inyo ito. Wala akong nakitang ibon na high blood. Wala akong nakitang ibon na kasimangot. Wala akong nakitang ibon na stress. Maliban na lang ikulong mo yan. Sino mas stress? Tao. Kasi alam mo kung bakit? Yung ibon nagpa-function siya sa purpose niya. May nakita na kayong ibon na nagkabanggaan? May nakita na kayong ibon na nagtutukaan? Nagsasapunutan? Wala. Tao lang po yun. Nakikita niyo po ba? Yung ibon po, masaya ginagawa niyo yung function nila. At ang sabi ng Lord, masdan niyo yung mga ibon, hindi sila pinagkukulang na naman. Kaya sa inyong pagbibigay, hindi po kayong mawawalan. Hindi po kayong mawawalan. Amen po ba? O wala akong kausap. Sa iyo, amen. Sa inyong masdan ninyo mga ibon, hindi sila nagtatanim, ni umaani man, o kaya nagtitipon ng kamalig, ngunit pinapakain sila ng inyong amang nasa langit. Hindi ba tigit kayong mahalaga kaysa mga ibon? Pakinggan mo ako, church. Sabi ko kanina, 1 Corinthians 15:20-23. Jesus is the first fruit of all brethren. Bakit ka mahalaga? Tingin. Bakit ka mahalaga? Makinig. Makinig. Tayo ay mahalaga kaysa kanino pang nilalang sa daigdig nito. Amen. Bakit mahalaga ang tao sa Diyos? Makinig. Ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak na si Jesucristo. Ang Panginoong Jesus ay namatay para sa iyo at para sa akin. Ganyan kahalaga. At ang sabi sa Roma chapter 8, 31-32, ano pang bagay ang hindi niya kayang ibigay niya sa atin? Kung ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak, anong bagay hindi niya kayang ibigay sa atin? Amen po ba? Ang unang nagbigay, ang unang nag-first fruit. Pakinggan niyo ako maigi. Genesis chapter 3 verse 15, ang Lord. Amen. Amen po ba? At na-fulfill in John 3:16. Amen? At namatay sa cross in 1 Corinthians chapter 15, 1-4. Amen. Hallelujah. And he was raised again. Church, pakinggan niyo ako maigi, higit ka pa mahalaga kaysa sa mga ibon.
Kung ang mga ibon ay hindi nagtatrabaho, pinapakain ng Lord, sabi ng Lord, higit ka pa. Amen. Sabi niya, mas malaga ka. Amen po ba? Hello, nakikinig po ba kayo maigit? Kaya this whole year, balikan niyo po itong text na ito. Sino sa inyo ang mapagpahaba ng kanyang buhay na kahit isang oras sa pamamagitan ng kanyang pagkabalisak? Wala. Kapag ikay nababalisak, kumukulubot ka, nagmumukha kang ang palayang tuyo. Ano? At ayaw ko po ng gano'n. Ano? Tignan mo katabi mo. Mukha ba yung palayang tuyo? Hindi, nakaham. Sabi mo, nakaham kasi yan. Naka-Thursday, naka-Pure Foods Fiesta, naka-buko salad pa yan. Kaya medyo, hindi pa yan ham. Hindi pa yan ham. Hindi pa yan pasas. Ha? Ano? Hindi pa yan ang palaya. Nakikinig po kayo maigit. Ang sabi niyo dito, sino sa inyo magpagpahaba ng kanyang buhay na kahit isang oras sa pamamagitan ng kanyang pagkabalisa? Tingin sa akin, ang gusto ni Lord, happy ka. Ang gusto ni Lord, hindi ka nag-alala. Yung lahat ng hindi mo kayang kontrolin, makinig, huwag mong kontrolin. Sapagkat pag kinontrol mo yan, ikaw ang kukontrolin yan, at pag nakontrol ka yan, demonic yan. Lahat ng bagay na hindi mo kayang kontrolin, huwag ka mag-stay doon. Nakikinig po kayo maigi. May mga bagay talaga na hindi ayon sa iyong plano. Tingnan niyo po verse 28. At bakit kayo nababalisa tungkol sa pananamit? Bakit kayo nababalisa tungkol sa pananamit? Isipin niyo kung gaano tumutubo ang bulaklak sa parang hindi sila nagtatrabaho. May gumagawa ng damit. Ngunit sinasabi ko sa inyo, kahit si Solomon, na pinakamayaman ng buhay sa dibdib, sa kanyang kalangyaan ay hindi nakapagdamit na kasing ganda ng buhay ngayon. Nagkasanda ng bulaklak na ito. Kung dinadamitan ng Diyos ang damo sa parang na buhay ngayon at kinabukasan ni ginagatong sa kalan, kayo pa kaya, ito po yung kay liit na inyong panampalataya sa Kanya. Thank you, Pastor. So, the moment hindi ka umaakto sa pagtatalim, sa pag-first fruit, ang liit na yung panampalataya kay Lord. Because the moment ikaw ay nag-first fruit, you should, Lord, I have faith in you. Amen. Mayroon pa akong panampalataya, Panginoon. Na pag inulang kita, Lord, ikaw yung bahala sa rest. Yung remaining February, March, April, May, June, July, August, September, October, November, December, Lord, ikaw yung bahala. But itong Panginoon yung first fruit ko. Not just money. Puso. Lord, yung first fruit. Okay, heart. Kaya ka hindi nakapagbigay because heart. Ang unang madamot, hindi kamay. Puso. Wala akong kausap po. Sabi ko, pag ang puso mo ay madamot, makinig kahit anong preaching. Kaya nga, itong morning na ito, I pray in the name of Jesus, lift up your hands. In the name of Jesus, Lord, I unlock, I open, Lord, yung bawat puso ng bawat isa is willing to give, willing to sow a seed, oh God. Lord, para yung remaining, Panginoon, na buwan, Panginoon, Lord, ay ikaw, Panginoon, ang magbe-bless, magsasanctify dito, oh God, in Jesus' name. Amen. Amen po ba? Ano yung sinabi ko? Ang unang first fruit na ibibigay natin heart. Amen? Kapag ang unang binigay mo, heart, naroon na lahat. Oh, wala akong kausap. Ang sabi ng Lord, tingin, Matthew 22, verse 37 to 39, ang sabi, love the Lord your God with all your heart, with all your soul, with all your mind, with all your strength. Una talaga yung heart. Wala akong kausap. And love your neighbor as you love yourself. That's why first fruit, showing, tingin, saan yung puso mo. There's your heart. Amen. Amen. Narin po ba kayo maigi? Okay, 31. Sabay-sabay natin. Ang sabi, kaya't huwag kayong mag-alala na baka kayong kapusin. Nagpapaalala ang Diyos, Brother Gerald. Mga inanak. Amen. Mga disciple. Huwag kayong ang sabi dyan? Huwag kayong mag-alala baka kayo kapusin sa pagkain, inumin o damit. Huwag, sabi ng Lord. Huwag. Ito yung, makinig, ito yung pangako ng Panginoon. Huwag. Ang Lord na nagsasalita dito. Huwag kayong mag-alala. Huwag kayong mag-alala, sabi ng Lord. Baka kayong kapusin. Gamitin, inumin. Hindi ba ang mga hintil ang nababahala tungkol sa mga bagay dito? Tingin niyo, Pastor, sabay-sabay natin basahin. Alam ng inyong amang nasa langit na kailangan ninyo ang lahat ng ito. Alam ng Diyos ang pangailangan mo. Alam. Amen? Na anong sikreto? Amen?
Ano sikreto? Ngunit, higit sa lahat ay bigyang halaga ninyo ang kaharian ng Diyos. Seek first the kingdom of God at pamumuhay ng ayon sa kanyang kalooban. At makinig at ibibigay niya sa inyo ang lahat ng mga bagay na ito. Amen. Palakpakan po natin ang Lord. 34. Kaya nga huwag ninyong alalahanin ang bukas, sapagkat ang bukas ang mag-alala sa sarili niya. Sapat na ang inyong mga suliranin sa bawat araw. Kaya makinig, kapag sinisigil ka ng karbang, huwag ka masyadong may stress. Sobrang hindi ko sinabila yan. Tutulad na. Pag naniningil yung mga karbang every Thursday, ha? Taguan mo Kaya nga lang. makinig, may tip ako sa inyo, makikiraan, masakit ito. I love you with the love of the Lord. Kung ayaw mo may naniningil sa iyo, di mo ito mangutang. Amen. Tago ka lang. Masakit, di ba? Hello. Tago para din. Ayaw mo naman pala na may maningil sa iyo, ba't utang ka ng utang? Tama ba o may tama? Simple lang yan. Magbigay tayo ng konting tip. Kung ikay mangungutang, make sure pang business mo. Kasi kung ibibili mo lang yan ng mga Louis Vuitton, mga iPhone, ay ako mismo magsasabi sa iyo, demonic yung pangungutang mo. Pero pag ikay mangungutang at i-business mo, makinig, kikita ka. Makinig, mag-agree ako sa iyo doon. Ano? Pero pag ikay mangungutang at bibili ka ng bagong shoes, bagong jacket, bagong, di siya applicable. Nakikinig po ba? Okay, tignan nyo. Okay. If they want to see accelerate, kaya islagay mo kung gusto nyo ng accelerate, ang sabi sa akin ng Holy Spirit, habang susunod ng turo, if they want to see accelerate breakthrough, if you want to see breakthrough in the life of TGC family, teach it. Kaya ito po tinuturo ko po sa inyo. Sabay-sabay natin basahin ito. When you give, You don't lose. You plan. sabay-sabay, when you give, When you Don't lose your plan. sabay-sabay nga po magbasa, when you give, give, you don't lose. You plan. ako, ito pong manta ito, na-test po namin yung mag-asawa. Okay? Nagpa-plan po kami na para may bigay sa inyo, sobra-sobra pong balik sa amin Lord. Sobra-sobra. Kahit nga po nung pagbukas pa lamang ng taon, una kong hayo, pinag-bless nila sa amin. Amen po ba? Alam mo kung bakit? Makinig. When you give, you don't lose. Kaya ang tao ay ayaw magbigay. Hello, lilipat na naman si Ninoy. Kaya nga hindi makabalik kasi masyadong nakakulong eh. Kaya pag kayong 1,000 na barya, hindi na nabalik. Nakinig ko pa kayo mahingi. When you give, you don't lose. Yung plan. Tandaan nyo lagi yan. Kapag ako'y nagbibigay, kahit saan man ako pumunta, glory be to God sa biyaya ng Panginoon. Ito tested ko ito Test ito sa akin. Wala pang 1 linggo yung nabalik. Ay, Kuya Gerald, sobra pa. Sabi ko, sobra pa. Magbigay example, bigay ako 500, balik sa akin 1,500. Sobra pa talaga, pero hindi ko hindi na-expect ng ganoon. Sobre, nagbigay ako ng damit, nakatakot-takot na damit ito. Ang daming damit na pala sa akin, mga bago pa. Hallelujah. Alam mo kung bakit? Wala kasing i-release sa'yo si Lord kapag wala kang ilalabas. Amen. Wala akong kausap. Basa natin, sabihin natin. Giving, go, giving. Giving is the language of a heart that refuses to grow cold. Ibig sabihin para hindi maging malamig yan, hindi manigas yan. Giving is the language of a heart that refuses to grow cold. Amen. At ayaw ko pong manlamig. Habang nagbibigay ka, lalo kong umiinit. Amen. First fruit is not just about giving. It's not just about obeying first fruit. It's all about what? Honoring. Sabi ko, honoring. As God children. Sabay-sabay. It's expected of For us. us to honor the Lord in every aspect of our lives. God is even expecting us to honor Him with our wealth. as we honor God, As we honor God, His protection and blessings will overflow in our lives. the That's the principle principle of the
niyo po. Now, Pastor, meron po ba yan? Sabi pa sa Bible, honor? Ito po, hindi yung tablet ni Ali ha. Kasi naka-tablet ng honor yan. Ito po, Proverbs 3 verse 10. Honor the Lord with your wealth. Amen? Honor the Lord with your wealth. With the, sabay-sabay. Fruit of all your crops. Pero bago first man sabi, honor the Lord with your wealth, with the first fruit. Amen. Hello. So, ibig sabihin, scripture ang pinag-usapan natin, hindi ito kwentong barbero lamang. Amen. Hindi yung sinabi lang ni Pastor. Amen. We must honor God. Ano pa sinabi? As you honor the Lord with your wealth, through your first fruit, you are acknowledging Him as the source of all your produce, and He will empower you to produce more. So, empower ka niya para mag-produce pa naman ng mas marami. Kapag napagkatiwalaan ka sa isang unang bunga na talong, unang bunga. Bagay, tama ba ako? Di ba sa talong may isang pang unang lalabas? Hindi naman tatlo kagad dyan eh. Merong isang unang lalabas. Tama? Kapag katiwalaan ka sa isang talong, pagkakatiwalaan ka ng Diyos sa isang daang talong, sa isang milyong talong, sa isang tonelada talong, at sa isang bodegang talong. Amen? Pero huwag mo naman dalhin dito isang bodegang talong. Baka, paano kong lutuin? Amen po, malangin mo kami. As you honor the Lord with your wealth, through your first fruit, you're acknowledging Him as the source of all your produce, and He will empower you to produce more. Kaya pag napagkatiwalaan ka sa piso, pagkatiwalaan ka ng Lord sa 10, pag napagkatiwalaan ka ng Lord sa 10, pagkatiwalaan ka ng Lord sa Magaling, sa 100, pagkatiwalaan ka Lord sa 100, pagkatiwalaan ka Lord sa 1,000, pagkatiwalaan ka Lord sa 1,000, pagkatiwalaan ka Lord ng 100. Hallelujah! Purihin ang Panginoon. Amen! Huwag mo kasamin na ikay pagpapalain ng Lord ng 1,000,000 kung sa 10,000 hindi mo kayo magbigay. Hello? Kaya nga, ang sukatan ng real giver, first giver, giver to God. Hindi yung mahilig ka magbigay sa kapatid mo. Nakita ko na po yan. Marami ako nakita ganitong mga tao. Mahilig silang magbigay sa kapatid. Pero makinig, tsani kay Lord. Hindi yung totoong giver. Wala akong makinig. Di ba ka nakikita? Bakit sinasabi Lord sa akin kayo magbigay? Sapagkat anong bigay ko dito, hindi ako kayang ligtas nito. Makinig, hindi ako kayang ligtas nito. Pero, hindi niya kayang ibigay ang buhay niya sa akin. Kaya lang, padalawang brownies ako. Makinig. Kaya lang, may mentalidad ng tao, demonic. Makikinig, gamitin yung word na demonic. Kaya akong bibigay sa kanya. Kasi may cookies ako every December may cookies ako. Dalawa ngayon, brownies or magiging tatlo na sa next maling mindset. Amen? Pero pag nagbigay ka kay Lord, makinig, ang sabi, sa totoo lang, to be honest, wala pa kayong binibigay. First fruit, pagbabalik yun. Tithes, pagbabalik yun. Wala kang binibigay. Ang sabi Lord, akin lang yan. Lahat ng first fruit offer sa akin lang yan. Nakikinig po ba kayo, Mikey? Kaya lang ang mindset ng tao, bigyan ko si Ali. Kasi pagka nagka-pera ito, bibilan ako nito. Wrong mindset. Pagpadala ako nito ng butchi, palitaw, sapin-sapin. Nakikita niyo po ba yun? Pero pagka sa Diyos ka nagbigay, amen. Makinig. Itong pilosopo ng mga tao. Pilosopo ng mga tao. Pastor, di naman kailangan ng Diyos ang pera. Tama! So pag nagbigay ka sa Diyos, ito yung katotohanan, hindi ako mamingin yung sabi. Ang Lord ay maghahanap kung saan ibibigay accurately. Pag binigay mo sa akin yan, kay Lord mo binigay, hindi sa akin. Amen po ba? Wala akong kausap po. Pag binigay mo sa akin, kay Lord mo yan ibinigay, hindi sa akin. Sa totoo lang, hindi tatanggapin na Lord. Makinig. Ito na, napapakinggan namin ito sa seminar. Gintot pilak ay kay Lord. Tama? Now, ang Lord ay nag-isip paano niya pagpapalain si Giselle. Paano ko ito pagpapalain? Gintot pilak ay akin. Ang Lord ay naglagay ng lingkod niya ng servant. Amen? Kaya ka merong priest, mga Levites sa lumang tipan. Para ikaw ay papagpala pa ng Panginoon, ang sabi ng Lord, pag dinala mo yung first fruit mo, ang Lord ang magsasabi, yung first fruit mo na dinala mo sa akin, i-offer mo yan, i-direct sa priest.
Sino nag-command? Ang Lord. Yung first fruit mo, ida-direct sa priest. Kaya hindi po yung priest ang kumukuha. Ang Lord po nagsabi, sa Moises, sabihin mo ha, sabihin mo. Okay, mag-advance ako ngayon. Basahin nyo na kayo, Ezekiel 44:30. Ano, habang meron kayong Bible, sabi magilig. Ang sabi, lahat ng yung first fruit ay dadalhin at ibibigay sa priest. Wala akong kausap. Amen po ba? Now, kanino binigay? Kay Lord. Amen? So, makinig. Call na ng Panginoon kung saan niya ibibigay. Ang hindi maintindihan ng mga tao, makinig. Ayaw ko dyan. You know? Kasi iniibig ng Diyos yung nagbibigay ng masaya. Kaya tingnan mo, iniibig ng Diyos magbibigay ng masaya, hirap ang buhay mo. Kasi masaya kang bigay ng 10, 20. Ang saya ba niyan? Habang tumatagal, lugmok ka sa kahirapan, pinihimik ng Diyos magbibigay ng masaya. You know? Kalokohan. Like ito tinuturo. If alam mo, kaya mo magbigay ng 1,000, alam ng Lord, kaya mo magbigay ng 1,000, tapos sasabihin mo, hindi. Sabi sa ilang Korinto, chapter 9, verse 57, iniibig ng Diyos ang nagbibigay ng masayang puso, 10. Tapos umasa ka 100,000, mali. Hindi totoo yan. Huwag kang aasa ng ganyan. Hindi totoo. Umalis na po tayo sa ganong katuruan. In fact, ang offering ay ganito po. I will show you. Real offering, mas malaki sa tithes. Nagulat kayo. Mas malaki sa tithes. Kasi sa tithes, nagbabalik ka lang. Ang offering, kung ang tithes mo isang libo, ang offering mo dapat 10,000. Gulat kayo, kasi mas malaki ang offering kaysa sa tithes. Kaya ang sabi ng Lord, tithes lang na eh. Kasi palang bigay ka ng 10,000, himatay ka. Offering 10,000. Himatayin ka na eh. Nakuha niyo po ba? Pastor, patunayan niyo nga po, Pastor, na malaki ang offering. Makinig, si Abraham, nag-tithes kay Melchizedek in Genesis chapter 14. Nag-tithes. Pero makinig, ang offering niya, anak. Richard, kaya mo ba yung ano? Kaya mo ibigay yung anak mo? Sabi na, Rita. Ha? Si Gia, si Apo. Ano yung kwento ng mag-asawa? Kaya? Bigay na yan. Bigay na yan. Pero mas malaki ang offering. Hello? Parang hindi naghihirap. Ang iba, nag-tithes ng 1,000. Baliktad nga eh. Nag-tithes ng 1,000, offering 5 piso. Imatayin ka pang offering po mas malaki. Totoo lang. Church, gising tayo, gising. Kaya pag pupunta kayo sa ibang churches, lalo sa New Life, Alabang, CCF, okay, wala na pong exhortation ng tithes and offering. Saan nila nilagay ang tithes and offering nila? Sa likod. May dalawang box. Doon nilalagay, ito yung tithes, ito yung offering. Nakatayo po yung tithes and offering. Wala na lang exhort dito. Alam mo kung bakit? Naunawa nila yung kalagaan. Kaya malalaki ang church. Bakit ito yung sikreto nila eh. Kaya malalaki ang churches nila, naunawaan nila habang maaga yung tithes and offering. At tingnan niyo po yung mga church na yan. Lahat sila yung nakasasakyan. Alam mo bakit? Na ituturo ng tama. Kaya di pa ako mangingimito mo kasi gusto ko kayo bawat isa. Tingin, Pastor. Tingin. Gusto ko may sariling sasakyan dito sa business ni Brother Ray. Amen po. Amen po ba? Yung truck niya, punong-puno ng luya ha, punong-puno ng pananaim. Amen po ba? Amen! Amen. Wow. Why? Makinig. Yun talagang gusto ng Lord. Kaya lang, nakakapakinig tayo ng mga mensahe sa Facebook. Wag na kayo magbigay. Kasi wala na. Hello! Kasi sa lumang tipan yan. Church, gising. Bago nagkaroon ng lumang tipan or ng law, 430 years muna ang gap nila. Abraham, pinapractice niya bago nagkaroon ng Moises. Si Abraham sinatera. In Genesis, bago Genesis 12, bago pa even si Abraham, makinig, even si Jacob, bago pa sila, yung ninuno nila, pinapractice na nila yun. Bago mag 430 years, bago magkaroon ng 10 commandment, ng law, at sinabay doon yung malaking impact. Wala kang mabasa, thou shalt give, thou shalt tithe. Wala eh. Sa 10 commandment, thou shalt have God, huwag ka magkaroon ng Diyos liban sa akin. Nakikinig po ba kayo may ibig sabihin ang tithes or ang first fruit, Genesis chapter 4, for the first fruit, Abel and Cain. Makinig, wala pang under sa law. Nakikinig? Hindi pa po under sa lumang tipan. Ibig sabihin, kung babaybayin mo ang Biblia, makinig, ano ibig sabihin ng first fruit at saka tithes? First fruit at saka tithes, sulat niyo po, is worship. Okay?
Every time ikaw ay nagpa-first fruit exercise, katumbas na yung worship. Kaya na nakapakinig tayo ng mga katuwal sa Facebook na demonic. Ito po ang revelation sa akin ng Lord. Anak, tingnan mo sila. Alam mo, kaya sila ganyan? Makinig, madamot sila sa akin. At nagtuturong biban-biban yung mga ministro nila na magdamot kay Lord. Kikinig po kayo maigi. O, wala akong kausap. Are you there? And as you honor the Lord with your wealth, through your first fruit, you are empowered, acknowledge Him as the source of all your produce, and He will empower you to produce more. Amen. Deuteronomy 8:18. But you shall remember the Lord your God, for it is He who is giving you the power to make wealth. That He may confirm His covenant which is sword to your fathers, As and it it's is. that day. NSAP verse 4. Ang Lord daw ang nagbibigay ng kakayahan. The Amen. ability. Pagbigay example, ba't ko sinabi, lahat ng ito ay galing kay Lord. Rex, pag hindi ka binigyan ng lakas, bunso, hindi mo mabibili yung damit na yan. Wala kang sample, wala kang bagong sapatos. Tama? Hindi ka rin makapagbigay. Kita sabi, I am the Lord that give you the ability to give you wealth. Amen. Amen po ba? Nandiyan po ba? Kaya nga, kapag naunawaan ito ng lahat ng tao, na wala siyang pagmamayari, madali sa kanyang mag-release. Amen? Yung may ipit-ipit mo dyan na 500, padalos din na makita sa iyong wallet. Pakawalan mo. Pakawalan mo. Huwag masyadong nakaipit. Mamaya na. Nandiyan mo ba kayo maigi? Hello. First fruits in Hebrew means, ito po, Bikurim. Bikurim, B-I-K-K-U-R-I-M. Bikurim means, a literal means promise to come. When you keep first through faith and obedience, you turn God's promise into provision. Okay, glory be to God. Alam? Ito, lagi naman siya nanonood. Alam mo, meron dito sa TVC family, glory be to God. Kung nanonood man, nanonood siya. Meron siya dito, kahit wala na siya dito, kahit sa ibang bansa na siya. Glory be to God sa kanyang buhay. Faithful po siya sa pagtatides. Faithful po. Glory be to God sa kanyang buhay. Faithful po siya sa pagbibigay sa amin. Glory be to God sa buhay niya. Amen? Kahit po sa inyo sa malayo. Lalo na pagka sa mga event, isa po siya sa maasahan ko bilang kanyang pastor. Amen po ba? And glory be God sa kanyang buhay. Tingnan ulit natin, pakita ko lang po sa inyo verse. Leviticus 23, verse 10 to 11. Sabihin mo rin sa mga Israelita, tingnan niyo po ang argument ng iba. Israelita kasi sila, tingin, ikaw at ako is first right. Amen. Sabihin mo rin sa mga Israelita na kapag naroon na sila sa lupain ibibigay ko sa kanila, tuwing anihan, Brother Ray, ay magdadala sila sa pari ng isang bigkis ng unang nilang ani. Bigkis. Amen po ba? Biruin mo kapag meron kayong... Siyempre, panahon nila ito. Wala naman kayong malaking ansunesan. Wala naman kayong malaking butanan. Wala naman kayong ganun eh. Si Brother Ray lang yung nagtatanim sa atin dito eh. Yes. So literal, kaya nga huwag mo masamain nung iba kapag ang pagbibigay ng first fruit pera. Kasi wala kayong literal na malalaking lupa. Wala kayong Hashem. Amen? Hindi kagaya sa ibang probinsya, Brother JB. Pagka doon nagtithanksgiving, ang dala nila palay. May bake pa nga eh. Bake talaga. Hindi lang yung bake sa loob ng sorry. Pero dito, na natin gawin pag-gawin tayo niyan. Nakikinig mo ba kayo? Pero literal talaga, Kuya Aris, biik, kambing. Kasi yun ang trabaho niya sa probinsya eh. Wala ko na nakita kabayo, pero biik. Grabe yung kaboy. Biik talaga, Ibig sabihin yung talaga nila. So sa atin, wala naman tayo literal na mga lupa. That's why sa pera tayo babagsak. Pero hindi mukhang pera ang pastor. Amen. Pero hindi mukhang pera ang pastor. Ako nga, lahat ko itong malakas ang loob ko. Narinig ito lagi ng mga leaders ko. Kahit hindi ka magbigay sa akin, ang Lord nang puprovide sa akin. Amen. Kaya nga, pag ikay nagbibigay ng tithes mo, accurate nagbibigay, hindi para sa pastor yun. Tingin, para sa iyo yun. Amen? Ang assuming kasi ng iba, pag nagbigay siya kay sa pastor, makinig. Hello, makinig kayo, makinig. Kaya ka nagbibigay, kaya ka magpo-first fruit, hindi para sa akin, para sa iyo kasi kailangan mo. May nang amen yan. Exodus 23 verse 19. Ang sabi rito, Exodus 23 verse 19,
dalhin ninyo bilang handog sa bahay ni Yahweh ng inyong Diyos ang pinakamainam Na unang ani na inyong bukunin. Huwag kayong mag-alaga ng tuba o batang kambing sa gatas ng sarili nitong ina. Ayan, nakalagay dyan. Nehemiah 10 verse 35. Ano sabi sa Tagalog? Taon-taon, Ay dadalhin dadalhin din naman namin ninyo sa sa templo ni Yahweh ang unang ani ng bukirin. Amen po ba? Nehemiah 10:35. Church, gising. Sa'yo mo gising. Gusto natin talaga mapagpala tayo ng Panginoon? Isa pang revelation sa akin ng first fruit, Brother Gerald, pagdidisiplina ng Lord. Sabi ko, pagdidisiplina ng Lord. Kaya tingnan niyo po yung Proverbs 3 verse 11 to 13. My son, do not despise the Lord's discipline and do not resent His rebuke. Sino nare-rebuke dito? Hindi na ako titingin. Sino nare-rebuke? Amen. Ang sabi ng Lord, my son, do not despise the Lord's discipline and do not resent His rebuke because the Lord disciplined those He loves. As I father, the Son is the light. Blessed are those who find wisdom. Those who gain understanding. Verse 19. By wisdom the Lord laid the earth in the foundation. By understanding He set the heaven in His place. Verse 20. By His knowledge the watery depths were divided, and the clouds let drop the dew. My son, do not let wisdom and understanding out of your sight preserve so judgment and discernment. Makinig. The moment na ikaw ay nagbibigay kay Lord, makinig, nagpa-first fruit ka, lumalakad ka sa wisdom. Hindi ka bobo, kapatid. Sabi ko, hindi ka bobo. Kaya nga yung first fruit at saka yung tithes halos magkamuka. Kaya kung sa tithes, sabi nga, di ba, nagtuturo dito, nabangitin dito lagi na nabalatan. The word ng Malakay chapter 3 verse 10 ang sabi, bring the all tithes. Bring. Not giving. Amen? Ang sabi niya, bring. Amen? Hallelujah. Tingin sa akin. Pag sinabing bring, sige, sabi ko na lang. Halika na sa may ano. Okay. Kasi may pera dyan. Pera mo ng pera. Pera mo ng pera. Pera na. Okay na. Magkano ito? Amen. Halika dito. Pag-umus na tayo. Amen. Okay. Kanino ito? Sino may hawak ito? Sino may-ari? Ako, tama? Ako, di ba? Hello. Yan na, kay Pastor na yan. Salamat, Kristal. Sa akin, ako. Magkano ito? Baka ito bubupay ka, baka 5-6 ito, ha? So, 500. Ako lang, sige, example. Ako may-ari nito, tama? Hello. Amen. Lahat. Ako may-ari. Now, ito, titignan ko ito. Nakita niyo mukha nito? Wag yan, bigyan, wag yan. Magkatiwalaan ko. Parang hindi po. Okay, tingin. Ako ang may-ari nito, ha? 500. Nakawin mo, Ali. Nagtrabaho ka ba? Nagtrabaho wala yun, di ba? Wala ka. Hindi ka nagtrabaho sa akin. Mukhang pagod. Binigyan kita ng 500. Ako. Go, Ali! Okay, binigyan kita ng 500. Bilisan mo! Titingnan ko ngayon. Tingin. Okay. Ang sabi sa Bible, bring the whole tithes. Ano gagawin mo? Ha? Sure ka? O paano magbukod? Isa, dala. Paano magbukod yun? Paano magbukod? Magkano? 50. Ha? So magkano pa natira? 450. Ulitin ko agad. Ako na mamayari niyan. Pinagkatiwala ko sa'yo. Tama? Ang sabi ko, bring the whole tithes. Tama? Magkano ang tithes mo? 50. Okay. Dahil ako na mamayari, wala kang magawa. Tama? Hello? Uy! Wala kang magawa. Pag sinabi ko sa iyo, dahil ako yung akong namayari, may 450 pa. Ali, i-offering mo yung 400. Magkano lang sa iyo? 50. 50. May magagawa ka ba? O hindi. Lumaban! Ali, lumaban ka! Bakit? Bakit wala kang magagawa? Dahil, hindi yung deal. Let's go! Kapag sinabi ko sa iyo, Ali, yung 500, akin na lang, balik mo na. Ano gagawin mo? Bakit? Ganyan dapat. Papayat ka, Ali! Akin ba, pagka tumanggap ng, sabihin na natin, 5,000.
5,000, sumahod. Grocery muna. Tapos pag pinatirang 500, hindi po yung giving. Yes. Pag nanakaw po yun. Amen. Akin ito? Nakuha niyo po ba? Iyo ba yan? Ibig sabihin, pag sinabi sa kanya ng Lord, kaya sabi niya Dr. Miles Monroe, makinig, tithes, makinig, it's management. Amen. Tinuturuan ka ng Lord or pinagkatiwalaan ka ng Lord how to manage money. Yes. Kapag hindi ka na pagkatiwalaan sa halagang 500, huwag kang aasa pagkatiwalaan ka sa 5 milyon. Yes. Kaya hindi ka makatagat sa buhay. Kasi pag nakatanggap ka ng 50,000, ang unang papasok sa iyo itong masakit. Makinig, minsan di pa kasama ng papagawa ko yung bahay ko, papapintura ko. Wala sila. Aray! Amen? Akin na to. Aray, upo ka na. Oh! Uy! Uy, kistan ko Okay. Mamaya mo na ilagay yan. So, bakit pinapakita ko sa inyo? Pag sinabi ko kanina nangyari, wala kasi siya pamumayari. Pag sinabi sa kanya, Lord, balik mo ulit sa akin yan, automatically binabalik niya. Kaya lang tayo ganito. Hindi! Ako naghirap ako! Nabasada ako, tapos kukunin mo lahat. Kaya nga ang Lord, hindi ganun eh. Kaya ang Lord, sabi ng Lord, Brother Gerald, o isa pong bagay mo lang. Kaya pag nag-offering ka, mas malaki. Kaya huwag kayo ha, masasaktan talaga lalo nanonood. Yung nag-offering ng 5 piso, pag nanakaw yun. Kasi kaya mo mag-tithes ng 10,000 tapos offering mo 5 pesos. Gabi. Hindi lang yung tahilo. Lipad, mga ibon. Wala kay Lord. Lipad. More? Tingnan nyo, magpapatuto rito, para dito yung makatabi nyo. Yung nagpa-practice ng tithes at saka first fruit, I see with my 2 beautiful eyes. Yes! Nakita ko umangat ang kanilang buhay. Woo! Yes, yung nagpa-practice, nakita ko yung walang sasakyan, nagkaroon ng sasakyan. Amen po ba? At ito po yung declaration ko, na lahat tayo ay magkakaroon ng kanyang sasakyan at bahay. Lalago tayo spiritual, lalago tayo sa lahat ng aspekto ng ating buhay. Amen po ba? Amen? Baka ayaw nyo. Ako gusto ko yun. Amen po ba? Kaya nga sabi ng Lord, verse 1 ng Proverbs chapter 3, My son, Do not forget my teaching, but keep my commandment in your heart, for they will prolong your life many years, and you bring you peace and prosperity. Let, ano sa verse 3? Let love and faithfulness never leave you. Bind them around your neck. Write them on your table, on the table of your heart. Ano pa sabi? Verse 4. Then you will win favor and good name in the sight of your godless man. Verse 5. Sabay-sabay. Trust in the Lord with all your heart, and lean not on your own understanding. In all your ways, Submit to Him, and He will make your path straight. Verse 7. Do not be wise in your eyes. Fear the Lord and shun evil. Verse 8. This will bring health to your body and nourishment to your bones. Konti na lang. Konti na lang. Amen. Wala naman tayo reflection. Sabi nung iba, palagi ka ito, huwag na mag-first fruit, huwag na mag-tithes, at yung masaya ang puso lamang sa pagbibigay. So, napaliwanag ko na sa inyo. Papakita ko po sa inyo sa scripture. And ang sabi, how about this verse? Deuteronomy 12:32. Basa. Ano sabi? Sundin ninyong mabuti ang lahat na inuutos ko sa inyo. Huwag ninyo itong dadagdagan ni babawasan. Huwag niyo itong daragdagan ni babawasan. Nakita? Sundin niyo itong lahat. Ano ba sinabi ng Lord sa John 14 verse 15? Pakiba to. If you love me, keep my commands. Amen. Kung mahal daw natin ng Diyos, if you love me, keep my command. Ibato mo pa isang verse. To the Jews who have believed in Him said, if you hold to my teaching, you are my real disciple. Then you will know the truth, and the truth will set you free. Lalaya ka sa espiritu ng katamutan. Amen po ba? Hello. Itong sabi nila, pastor,
Walang sinabi dyan na lahat ay ano, ito po pangako ng Lord. Walang sinabi dyan, Pastor, na dapat i-observe namin. Ito, pakipatong mo nga. Then Jesus came to them and said, all authority in heaven and earth has given to me. Therefore, Go and make disciples of nations, baptizing them in the name of the Father, Son, and of the Holy Spirit. Ang sasabihin niyo, oh, Pastor, wala dyan, Pastor. Tingnan niyo po ha, verse 20. And teaching them. sabay, and Teaching them to obey. Teaching them. and Teaching them. sabay-sabay. Teaching them to obey everything I have commanded you. And surely I am with you always to the very end of the age. Everything I have commanded you. Everything, not some, not few. Sa isang salin, observe carefully. Amen? Eh, sabi na, Pastor, we are under grace, Pastor. Pastor, we are under grace. That's why iniibig ng Diyos na magbigay ng 10 piso, 5 piso, basta bukas sa puso. Under grace, Pastor. I will show you, ang sabi binagin kanina ni Brother JB. Hebrews 13 verse 8. Pakinggan natin. Hebrews 13 verse 8. Hala po na wala. Ang sabi, makinig, ang sabi, I am the same yesterday, today, and forever. Siya ang Diyos noon, ngayon, magpakilaman. Hindi nagbabago ang Diyos. Huwag mong ilagay ang Diyos kung saan under. Ang assumption ng iba, ang Diyos ay under lamang, si Jesus ay under lamang, hallelujah, ng lumang tipan, si Paul ay under. Makinig, ang Diyos ay under. He is the Aleph and Ta, the beginning and the last. Amen? Hindi nyo ba nilagay yan, Irish? Hebrews 13. Okay. Okay lang. Forward na tayo. Kasi alam ko medyo nagpapaskap na tayo. Amen po ba? First fruit giving, sabay-sabay. First fruit giving is a spiritual principle that unlock the blessing. When you give, we are not losing. We are planting. Every seed release a harvest. And every act of giving invite God to move in our lives. Amen. Ito nakakalungkot sa mga na-born again na dating Katoliko kayo giver. Di ba yung mga Katoliko, pagka-araw na ng mga three kings, araw ng mga pagkapupunta sa pari, may dala pa yung first fruit din. Maganda pang pagkabalot niyan. May cellophane pa, may alak pa, may prutas pa. Makikilang sa inyo. May dala kayo ng gano'n? Kung ang Catholic, ang mga Roman Catholic, gano'n ang pinapractice niya, bakit pag-born again? At ito, pakinig, walang nagko-question sa Catholic niyan. Pero bakit pag ang church, pag ang pastor ang nagturo nito? Pero pera yan. Pero pag sa Catholic, magluluhod-luhod ka pa. Tapos, bless pa. Tapos paglabas, puto ko sita. Laban niyo po ba? Nakapila pa. Paghintay lang na mumisikahan. Pero pagkasama, tama ba ako? Pero pagkasama, ang pastor nagturo. Teka lang, bagong tipa na tayo. Inibig ng Diyos ang magiging masaya. Sablay. Sabi ko, sablay. Makinig, may nakita ka ng Brother Abel na paring mahirap? Wala akong nakita eh. May nakita kong paring nagtutokit. Nag-inom. Pero wala akong nakitang paring na naglalakad. Lahat ay may kotse. Tama ba? Lahat ay may bahay. Bakit ang mga pastor ay hirap? Alam mo bakit? Kasi ang pastor ay hawak sa pigil. Maraming churches na mahirap. Maraming pastor mahirap. Hindi kaya ituro ng pastor. Alam mo kung bakit? Kasi pag nagturo ang pastor ng accurate, direct, ganitong kalipatuturo, nawawala yung mga tao. Kasi hindi kaya tanggapin ng mga tao yung mga. Pero nagpapasalamat ako na natin. Ba't yung itsura ko ngayon? Huwag ang listahin. Gawanin nyo yan. Bless kayo ng Lord para i-bless ang lingkod ng Diyos. Amen? Ito, isang araw ko lang ito binili. Amen po ba? Nagkita pa kami ni Ate Michelle sa Ultimate. Nakikinig po ba kayo? Kapag ang pastor hindi niya kaya nito ituro, makinig, ang sapatos ng pastor nakabuka. Ang church, makinig, ang dami ko nakita ganito.
Kasi ang tinuturo, iniibig ng Diyos na nagbibigay masaya. Kaya mahirap. Masaya. Oh, purihin ang Panginoon. Tingnan niyo, nakakapagsalita ko sa inyo ng tayo. Amen. Papayag ba kayo? Naka-like kayo, tapos ako bilang pastor nyo nakatayo dito, nakabuka yung sapatos, punit-punit, papayag kayo? Ha? Papayag ba kayo? Hindi, di ba? Kaya ako naawa ako sa mga pastor. Nahabag talaga ako, inhabol ko agad mari. Pastor, bumili ka sapatos. Pag-aamin ng meeting, nakabuka. Tapos nakabitik-bitikleta pa, pastor, sa kagaling, galing pa akong Quezon. Nakabikleta ka Quezon. Di ba? Sabi ko, ano ginagawa ng membro nito? Tapos, itang tanong ko lang Pastor, tinuturo mo ba ang tithes? Pastor, di pa nila kayang lunutin. Sabi ko, ilang taon ka na nagpapastor? 14 years na. 14 years ka nagpapastor. Hindi mo ba kayang ituro? Hanggang ngayon, makinig, kaya kahirap. Kung gusto mo mapagpala ang buhay ng mga membro, sabi ko sa kanya, ituro mo. Wala akong kausap. Amen? First fruit giving is spiritual. It's a spiritual principle that attracts God's blessing. When we give, we are not losing. We are planting. Every seed releases a harvest. And every act of giving invites God to move in our life. God Himself is a giver. At pag tayo yung mga anak niya, dapat giver din tayo. Pero to be honest, yun, dito ka sa mga bawat buhay nyo, palakpakan nyo ng sarili. Okay, thank you, Pastor. Out of 100, kasama, dito yung mga leadership, alam namin ito. Out of 100, I am highly, nagsasalita ko sa inyo, 90% giver. Yan po nakita ko dito. Pero dati hindi ganyan. 90% giver. Siguro yung 10% na yun, wala pa silang trabaho. Hindi pa yung nag-aaral pa. Pero 90%. Alam mo kung bakit? Kasi lagi tayo, pag naghahanda, lagi tayo may mga pagkain. Amen ko ba? So 90% is giver. So ito ituro nyo sa iba na hindi nabibigay. Bigay ka na. Amen? Ha? God Himself is a giver. Kaya nga Luke chapter 6 verse 38, give and shall be given to you. Tithes, bibilisan ko lang. Pag-sabay-sabay nga itong Irish. Tithes means your covenant connection, returning 10% to God's declare that He's your source. Offering a free will expression of love and gratitude, offering determining the measure of your harvest. First fruit, pagbigay din. First fruits, giving God the first and the best of your increase. It places Him first in your life. Giving, number one, giving is a key to increase. Number one. Number two, giving open the doors that prayer alone cannot open. Prayer alone cannot open. Kailangan mo nang magpagbibigay. Hello? Pati ka nag-agree? Sino pumupunta ng 7-Eleven pag gusto niyo magkape? Di ba may kape? Amen. Di ba, ang revelation sa akin, Lord. Di ka pwede magsabi doon, di ba may kape? Yung machine. Bigyan mo ko ng kape. Kahit maghapon ka mag-pray doon, pag hindi ka naglaglag ng 10 o ng 35, hindi mamama yung kape. Amen. Tama ba? Maraming tao pray. Oo, maling mindset talaga eh. Kahit anong prayer mo, hindi ba bagsak isa kamang bigas? Sige. Nakuha niyo ba yung common sense? Kaya nung sagot na nakuha nung kami, kasi bawat grab by, si Pastor Wilbert, lagi nagkakape. Ako naglalakbo kami, nag-meditate ako, sabi ko, oh my God, parang ito yung parang prayer. Kahit anong tayo ko rito, kahit anong prayer ko, pag hindi ako naglagay ng bali dito, hindi ba yung kape? So gusto nyo kayo mapagpala, magbigay ka. Amen. Giving align you with God's flow of abundance. When you give with faith and a cheerful heart, God multiply bucks in your life. Press down, shake it together, and running over. Now, tingin Pastor, last verse, Ezekiel 44 verse 30. Ano ang purpose ng pagbibigay? Ano ang trabaho ng priest sa pagbibigay? Ito po ang trabaho ng priest. Let's read. Sabay-sabay. Read. 1, 2, 3, go read. The best of all first fruits and of all your special gifts will belong to the priest. You are to give them the first portion of your ground meal so that a blessing may rest on your household.
Okay, that's why, tingin ni Pastor, walang genuine na, walang blessing na magre-rest. If, makinig, hindi ka marunong magbigay ng best. Ayan, natin, ha? Pakipula lahat, sabay-sabayan niyo ako, ha? The best of all first fruits and of all your special gifts will belong to the priest. So, pag binigay mo kay Lord, dadalhin yun sa priest. At ang priest ay magdedeklara. Ano? At ang Lord, ang sabi ng Lord, you are to give them the first portion of your ground meal so that the blessing may rest on your household. Kaya yung lahat, ang nakabungad dito ay first fruit. Yung tithes di pa natin nilalagay. Itataas ko mamaya, ay pag-pray ko mamaya, ang inyong first fruit. By the way, buong month naman ito. Itataas ko ito mamaya. At I pray, magaling, so that the blessing on your household, that may rest in your household, manatili sa inyo bahala. Amen po ba? Tayo naman. Okay. Purihin ang payo. Habang umawit si Malulim, ipakita na rito yung... Okay. Kumunyon muna. Pakiray din na lang yung ano, yung tithes. Kasi wala namang tuturo ng tithes. Ito kasi sa first fruit. Ito po, makinig, mga kapatid. Ito po ay first fruit. Huwag nyo lagay dito yung tithes nyo. Nakabukod po ito. Ito yung itataas ko mamaya. Amen? Ito po yung pag-pray ko mamaya para pagpalain ko kayo ng Lord. Yung tithes ay, pakilagay na dito sa tabi ko. Yung tithes na box. Brother Atan, para hindi ako ng all of you yun, kapatid. May naunawaan po ba kayo? So hindi na kayo channing ngayon. Sino hindi channing? Tong na, tong. Hallelujah. Dito, wow. Tayo pumikit, marunong, manalangin, bago tayo magbigay ng first fruit, ang ating heart mo na ating ibibigay kay Lord. Father God, bless Maureen, Brother Atan, Elaine, and Ate Vivian. Lord, sa kanilang pagbitbit, pagsisilbi sa kanyang mga kapatid, sanctify their life and bless this wine and bread symbolizing your body, symbolizing your blood that shed on the Calvary for us. Lord, nasa lahat ng magpapartok nito magpapartake, Lord, is a sign of covenant in you. In Jesus' name. Amen.
tinapay. Panginoon, salamat. The Lord is leading me to pray habang nakatasap na ang tinapay dito. Lord, thank you. As we partook and partake this bread, symbolizing ng iyong katawan that, Panginoon, ay nabalubay sa krus. Yung katawan na perfecto ay nagkarutay-rutay para katawan natin, Panginoon, sa tinig ay gumaling. Naniniwala kami with all our heart by faith as we partook and partake the Holy Communion. Lord, kaya mo kami, Panginoon, pagalingin, palayain sa anumang sakit at karamdaman mula sa araw nito. Lord, kami, Panginoon, ay lalabas na maging hawak aming pakiramdam. Lord, anumang sakit sa ulo, sa mata, sa tainga, Lord, high blood, lupus, almoranas, arthritis, gout, rheumatism, kidney, diabetic, high blood, hallelujah, lahat, Panginoon, pancreas, lapay, Panginoon, lahat ng Panginoon ng sakit at karamdaman. Lord, we do believe, Lord, kaya mo kaming pagalingin. And we do believe na kami pinagaling mo. Lahat ng mga bukol, lahat, Panginoon, Lord, lahat ng mga sakit, Panginoon, Lord, nabanggit ko man, hindi ko nabanggit. I just thank you, Lord, na Lord, kami, Panginoon, ay iyong pinagaling. In Jesus' name, amen. Pakitaas po. Ang sabi sa Bible, kung walang pagbugbo ni dugo ni Cristo, walang kapatawaran. Sa tuwing papartik ka nito, symbolizing po ito ng new covenant. Na pagtitipan mo sa Diyos, pagtitipan sa iyo ng Diyos. Ama, salamat po. Sa tuwing iniinom po namin ito, inaalala po namin, Ama, nagpapasalamat po kami na Ama, Lord, na itong wine na ito symbolizing ng pagpapatawad niyo po sa amin. Lord, salamat ng araw na ito pinatawad po kami sa lahat ng aming nagawang kasalanan. Thank you, Lord. Kami lalabas na malinis, ligtas, at pinatawad mo ng iyong pananalig. In Jesus' name, Amen.
ito ay pasimula pa lamang dahil naunawaan po namin yung kapangyarihan at ang pagpapala sa larangan ng pagbibigay. Lord, I pray na Lord, higit pa rito ang iyong gagawin. Not just i-bless mo silang financial, kundi yung pag-iingat, Lord, yung mga pangarap nila ay mangyayari, yung kapayapaan, kasaganahan ay maranasan ng buong pamilya ng TGC family. At si Mike bilang tagahawak ng kabagyaman mo, Lord, bigyan mo siya ng karunungan, ng kalaman, paano ito, Panginoon, pamunuan. And I pray na Lord, na ito'y pag-multiply, not just sa ganito, kundi hundreds and thousand folds, Panginoon. Lord, I pray, Ama, ako ni Abraham sa lahat, lalo na ng Tungalo, I release right now the blessing of the Lord may rest upon your house, your business, in your life, in your family, in your room. Come on, mag-rest sa inyong mga anak buhay. Come on, receive it, receive it, receive it. You are a head and not a tail. In Jesus Almighty name. Amen. Salamat po kay Brother JB. Go na. Announcement. Ako mag-announce. Okay, ako ba? Ayan. Sabi ni Pastor. So, palapakan po natin ang Lord. Tinatawag ko stylish. Sabi ni Pastor, ikaw daw. Praise the Lord po, konting announcement lang po. Ngayon pong January ay resume na po ang lahat ng ating mga gawain. So, noong December, medyo nagpahinga tayo ng konti. Pero po ngayon, sa January 8 po, resume na po ang D3. At sa January 10 ay resume na po ang D1. So, sa mga D1, i-ready na po ang ating mga assignments. Alam ko, meron kayong mga assignments. Ang inyong mga devotions. Ayan, so i-ready na po natin. At sa January 15 ay tuloy-tuloy na rin po natin yung intimacy. At kagaya po ng ilan sa ating pastor, hulman po ang ating first fruits. So, buong January po ay pwede po kayo magbigay ng inyong mga first fruits. At muli po, dahil giving ang ating topic, ayan, muli po natin pinaparal ng ating project. Hallelujah! Praise the Lord! Next week ay magkakaroon po ng announcement kung ano na po yung update, magkano na ba ang ating naiipon. At kitang-kita niyo naman po tayo ay nagkukulang na. Grabe, dumadami na po tayo, kaya po muling pinapaalala ang ating po mga upuan kay Chris. Yan lamang po at maraming salamat. Praise the Lord! Palakpakan po. And tayo po yung nagsitaling lahat para po sa pangalakas ng Lord, salamat po Panginoon sa umagang ito na kami ay sa salitang nahayag mo, sa salitang nahayag Panginoon. Lord, salamat sa pagtutulong sa amin Panginoon na kami ay hindi maging madamag Panginoon sa pagbabalik ng mga first fruit at tithe sa iyo Panginoon. Lord, salamat sa buhay ng aming pastor na yung ginamit Panginoon na tinutulong na ginagamit ko kung kami matuto at na yung salamat mo sa buhay niya na patuloy mo kung ginagamit siya sa aming mga buhay Panginoon. Lord, dalangin namin na patuloy mo kung ingatan ng inyong pastor at pastora Panginoon. Patuloy mo silang pagpalain Panginoon at ano man design ng mga puso Panginoon na nagkakaroon po sa kanila Panginoon. Ganun din po sa buhay ng buong TGC family Panginoon. Patuloy na pag-iingat Panginoon. Nagdideklara kami Panginoon ng kasaganaan ngayon 2026 Panginoon. Lord, kung paano mo kami sinamahan nung nakaraang taon Panginoon. Hingit mo na pagsama ngayon 2026. Ang gagawin mo sa amin Panginoon. Lord, ang buong TGC family Panginoon ay aangat Panginoon. Lalagos sa spiritual Panginoon. Ang Lord, lahat ay magkakaroon ng bagong trabaho. Mga kapag sa pag-aaral Panginoon. Ang Lord, lahat ng mga design ng puso ng mga isa Panginoon. Ngayong 2026 ay pagkakaloob mo Panginoon. Lord, sa ilang po namin pinabalik. Pinakunta sa kapuri. Pagkakailang paglulahati sa Jesus name. Amen. Amen. Lakas na palakpak po para sa Lord. Sabay-sabay po tayo sa lilang ng Happy Birthday, Pastora! Upo muna po tayo lahat. Habang naglalakad pa ulit ang ating Pastora, maaari ba sumunuhin tayo ng bang po? Kasi meron siyang corona. Meron din po sash. Kasi pa
parang parang hindi po siya nakapag 18th birthday na masaya. Iyak po tayo lahat. Okay! Sigawan po natin, yung malakas na sigaw na po. Sigawan na po, hindi na po ba't sigawan. Sigawan po natin. Happy birthday, Happy birthday! Una daw pong sasayaw. Wala pala. Okay. Hindi na po natin kailangan na 18 tons. Gusto po niya 38 tons. Pwede pong bigyan natin ng upuan si Pastora. Bago umiyak, magbibigay sa atin tinitili sa isang daan si Pastora. Sige! Magandang araw sa inyong lahat, nagpigil sa aking kaibigan, Pastor Sunny, Pastor Amamit. So kami ay nakikidalak sa iyo on behalf of Winwaka Church. Sana makati kami ng handa. Amen. Anyway, kidding aside, my Mrs. May panahon na nakilala namin. Nung mga nag-start tayo, medyo parang akala namin suplado ay may masasabi. Pero okay na okay pala kayo. Impact na pang-pangit ko yan. Pagka nakakasama ako ng mentor natin, okay kayo magkasama. Siyempre, kung ano yung puno, meron din yung bunga. At lagi pa naman nababanggit na kay Pastor Sunny na almost parehas tayo. Pero, so nag-start din ako kay Pastor Wilbert at the elder stage ng aking pagpapastor. Kaya napakaganda nung nangyari sa amin. And I know na mas maganda rin yung mangyayari sa inyo. Dahil sa nakikita ko rin sa inyo na ako paano rin kayo talaga nagpapasa ako. Pastor Mabit, alam ko na sa pagtagal ng iyong koneksyon kay Pastor Wilbert, grabe yung iyong mararanasan ng kasawa. Breakthrough upon breakthrough. Talagang mabibuild kayo sa ating samahan. Layer upon layer, line upon line, namin makalimutin. That it shall come to pass yung kalooban ng Panginoon talagang totally para sa inyong kasawa, sa inyong iglesia, ay talagang mangyayari ito. At magigisnan kayo pare-pareha sa inyong destino. Again, Pastor Amamit, happy birthday, and patuloy po kayong masaganahin, pagpalain, at paularin ng inyong kaalaman, unungan, patungkol sa ating Panginoon. Salamat. God bless. Pastor Amamit, Pastor Sunny, at sa kabuuan ng inyong iglesia. Isang pinagpalang umaga ang sumainyong lahat. Sa araw na ito ay nagdulungan kayo sa kawan ng inyong minamahal na Mother of the House, Sister Mabik. Ang dalangin po namin ay hindi lamang kayo pagpalain ng physical na kalusugan, hindi lang spiritual na kalusugan, maging ng material na kasaganaan. Nawa sa pagdiriwang mo ng iyong birthday, kasama ng mga mahal mo sa buhay, ng mga anak nyo sa pananampalataya, ay patuloy mong maranasan ang puspos na kagalakan na nagmumula sa Espiritu Santo at nawa kasama ni Pastor Sunny, sabay-sabay kayong maglingkod ng may kagalakan sa Panginoon. Muli, kami ng aking asawa ay bumabati, Happy Birthday, Mabit! Salamat sa tanan. We love you. I love you. Happy birthday. Wish you good health. Ang permiti sa imong lawas. Ayaw kuan, light na ha. 100 na yan. Kay kuan, nilobo na ka. Joke. Basta, I love you always. We love you always. Thank you sa tarang-tarang sa inyong pasto. Kabalo na ka. Basta, see you soon, pohon.
salamat. Basta salamat sa tanan-tanan. Salamat ikaw, Igsoon. Yung pa, daghaning blessing na niyabot sa akong pinaburi karong tuiga. Last year, blessed kadayo ako sa iyo, sa ato pamilya. Salamat. Enjoy sa imong birthday. Kuan ka na. Basta, I love you, love you, love you. Happy birthday, Tita! Grabe naman! I love you so much. Salamat sa tanan na pag-auto sa birthday ko. Wish you a good health and thank you for being an aming tita to us. Stay safe kayo palagi dyan ka and I love you. We love you, Tita! Good evening. Happy birthday, God is good. Okay, hindi pa po dyan natatapos dahil alam naman po natin ang pastora natin gusto talagang may dance. Di ba? Yung kaganon-ganon lang siya. Hindi po muna tayo ganon. Alam mo po, yung pamilya ng pastora natin, pinalipat namin. From Mindanao hanggang dito sa Sapa. Inahangiyahan ko po ang kanyang tatay, pumunta dito sa unahan ng Pakisayaw. Sayaw muna sa tatay. Sila naman? Hindi ang pangit ng tatay. Huwag mo tagalin ng ano, mas ka lang, yayari ka talaga. Sasasalita yun, ang mahal ko eh. Next na yun. Siyempre, hindi naman makakantay mag-isa. Sinama namin yung kanyang nanay. Bakit parang kahit hindi lumabas ka na? Picture sila, picture! Picture with happily with your parents. Ayan pa, ayan pa. Okay, tunay na mukha naman ng mag-asawa. Salamat po talagang yung paglipad nyo ay napabilis. Kama na lang sila kinontak. Siyempre, dahil, ayun, sabi ng mga nanay at tatay, salamat sa tanan, Mabig. Siyempre, ang asawa niya, talagang gusto nila sayaw. Salamat po sa lahat ng ating mga asawang pastor. Ang sarap nila ganun. Entertain dance. Yeah, bubuksan na, bubuksan! Ito lang? Hindi pala. Hindi pala. Papatasan mo natin. Mamaya ka naman po umiyak. Basahin mo na, basahin mo na. Sayang ang lipstick na blue.
Yan yung ano, yung kagabi na ano, medyo para kami kami ka. Para kami ano na ano, sabi ko, may pera ko. Surprise ko siya para sa birthday niya. So, makakawin kami din April. So, pinag-birthday na ako kanina. May na ako. Kasi gusto niya makakasyon doon sa April. I love you, Bala. Happy birthday! Happy birthday! Ayan po ha, hindi po sila ang lilipat, kayo ang lilipat. At tinatawagan ko po ang ating engranding cake. Sabay tayo lang. Ano po yung 38 na patong? Pinanayahan ko po tumayo ang bawat isa. At sayaw po tayong lahat habang lumalapot ang cake. Ang hindi kumanta hindi makakatikim ng cake. Lumay na mo na! Pila ka mo na! Ihagis ang cake! Ihagis! Okay. At bago po mag-message ang ating pastora, may isa pa po kami regalo para sa iyo. Kaya namin po yan. Ticket, araw-araw ka na uwi. Ticket ulit? Sige po, buksan niyo po. Ayan po ay galing sa senior citizen. Iniimbita ka na nila. Wow! Ayan, meron po dito sa Diwata Nature Resort. Ito po yung massage. Pero eme lang yan. Kami talagang tatlo magmamassage. Hindi, magagamit niyo po yung mag-asawa. Ayan po ay mamaya na po, no? 6 p.m. Hindi pa. 6 p.m. po yung magagamit na ninyo mag-asawa. At syempre, pwede po tayong umupo muna ulit saglit. Hayaan po natin mag-message ng 38 na stanza ang ating pastora. Ayan. Una na ako. Ayan. Thank God sa 38 years na goodness ng Lord sa akin. Parang nag-debut. Hindi ko sana ka lang sa mag-debut. Kasi nung nag-17 ako, diretso 21 na agad. Parang madalian ko. Ayan, nagpapasalamat ako sa Lord. Uwi na ako. Nung December pa talaga gusto ko nung umuwi. Yung inabot ka ng lungkot, yung parang nasanay ka na nandun sa pamilya mo, ang saya. Sa loob ng 20 years plus ko dito, first time ko kung mag-Christmas sa amin nung last year. Kaya parang na-homesick ako ngayong December, tas wala pa ang ate. Sobra abot-abot. Ayan, salamat sa Lord. Salamat sa buhay na asawa ko. Kaya pala nainis ako kasi nangingi ng ID. Yung ID na ginagawa ang UPC. Kasi nag-check ako sa UPC, wala namang check ng ID. Salamat sa Lord, sa buhay na asawa ko. Ang pinakamagandang natanggap ko sa Lord, sa tawag ko yung uwi talaga ako. Kasi yung pamangkin ko, naglambing din sa akin nung Pasko na kasi isa yung makulit na bata. Na uwi daw ako, namimiss daw niya ako. Salamat sa Panginoon, salamat sa buhay niyo. Ayoko talaga umiyak, alam nila, mahirap akong paiyakin. Oh! Naiyak ako. Umiyak! Hindi, in-expect ko talaga si tatay nandun. Yes, yes, Alam ko talaga tunay, promise. Hindi pa lang. Kaya salamat sa Lord, sa Panginoon, sa Madalas Rin ng Jesus. Salamat sa buong TGC family. Hallelujah, salamat sa mga buhay niyo. First birthday ko, wala ang ate. Daming first. And I love you lagi, ate. And salamat sa elders, sa leaders, sa workers, sa volunteers. Lalo na sa asawa ko. Salamat at namumupit siya sa akin.
Salamat sa Panginoon sa kalakasan ng lumang katawan, spiritual, physical, emotional, social, lahat ng aspeto ng buhay namin at sa kabuuan ko ay salamat sa mga isa sa inyo, sa presence nyo, sa mga greetings nyo at una ay yung makita kayo na lumalago sa Panginoon. At salamat po. Di ba po kayo tapos? Pag may pray pa kayo, sige, walang blessing ang birthday nyo. Hindi, bago na mag-pray, isa pa sa pinaka-the best na natanggap niya, yung corona talaga. Tinatawagan ko po Sister Vivian. Tayo po lahat ay tumayo. Tayo po yung manalangin. Sige po, ituon po natin ang ating mga kamay sa ating mahal na pastor at mag-alay tayo ng panalangin. Sige po. Hallelujah, Lord. Hallelujah, Jesus. Father God, in the name of Jesus, maraming salamat, Panginoon. Sa araw na ito, salamat, Lord, sa buhay ng aming pastor, Panginoon. Sa panibagong taon muli ng kanyang buhay. Salamat, Lord, sa patuloy na kabutihan mo. Salamat, Panginoon, sa patuloy na pagpaparanas mo ng iyong pag-ibig sa buhay po niya. Salamat sa kalakasan na meron siya. Salamat sa buhay na meron siya, Panginoon. Lord, we pray, Father God, na patuloy niyo po siyang samahan. Patuloy, Panginoon, na pagpalain. Thank you, Lord, sa patuloy na pagpaparanas mo ng kabutihan mo sa kanyang buhay. Lord, salamat dahil nakita namin kung gaano siya kasaya, kagalak sa araw na ito, Panginoon. Lord, maraming salamat. We declare, Father God, na more provision, Panginoon, pa ang kanyang mararanasan, Panginoon. Lord, thank you for the wisdom, for the knowledge na patuloy magpaparanas sa kanyang buhay. Panginoon, Lord, salamat, Panginoon, sa kabila ng mga pinagdaanan po nila mag-asawa. We thank you, Lord, nakita namin kung paano po sila sinamahan. Salamat, Panginoon, na sila pinagtagumpay mo, Panginoon, Lord. Salamat, Panginoon, na patuloy mo po silang ginagamit. Panginoon, ayon sa iyong kalooban, Panginoon, ayon sa iyong kaluluwalhati. At Lord, sa buong isang taon muli sa kanyang buhay, Panginoon, we declare, Father God, Panginoon, yung victory, Panginoon, Lord. Salamat, Panginoon, sa patuloy, Panginoon, Lord God, na pagpaparanas mo sa kanya, na muli niya ulit makakasama ang kanyang buong pamilya, Panginoon, Lord. Maraming salamat. To you all the glory, the highest praise in Jesus' name we pray. Amen. Salamat po sa buhay ng bawat isa. At resume na po ang ating ministry. Tayo